Simula ang eksena habang binabasa ng direktor ng Dead Mansion ang ulat at kitang-kita ang galit ng malaman niyang tinarget ng Byungwoo Constructions si Sean, sumiklab ang kanyang galit. Nagtataka kung paano naglakas loob ang isang grupo na walang matibay na reputasyon na gumawa ng ganoong aksyon sa kanila. Samantala tinawagan ng direktor sila Rachel at ang kanyang grupo, binibigyan sila ng agarang utos na gumanti laban sa mga nangahas na hamunin ang Dead Mansion. Inatasan niya si Sean na kamakailan lang bumalik na pangunahan ang misyon at tapusin ang mga pangahas na mga ito. Subalit, biglang nagsalita si Sean at walang muwang na sinabing naiwan niya ang kanyang earpiece sa mesa. Lahat ay tumingin sa kanya nang may pagkadismaya. At nagtataka naman si Sean at tinanong kung tumawag na ba ang direktor. Tinanong ni Sean si Mary kung pwede siyang makahiram ng earpiece at sinagot siya nito ng sarkastiko. Pinagalitan siya ni Rachel sa pagiging pabaya na parang bata habang ipinahayag ni Mary ang pagkadismaya na ang isang katulad niya ay tinatawag na alamat. Dagdag pa ni Eugene na parang baguhan ang kilos ni Sean. Nahihiya, humingi ng tawad si Sean at inaming kasalanan niya yon. Biglang nagpalit ng usapan si Sean, tanong niya kung sigurado ba silang narito sila Hyunho. At tiniyak ni Mary na tama ang lugar nila dahil sinuri nila ang mga traffic cameras sa paligid. Natuwa si Sean, iniisip na si Hyunho at ang kanyang ina ay siguradong nandoon. Samantala, napansin naman ni Rachel kung gaano kaseryoso ang sitwasyon at kinausap si Sean, pinaalalahanan siya na ang layunin nila ay puksain lamang ang kalaban. Tinanong niya si Sean kung nakatuon ba ito doon o may iba pa ba itong balak gawin, at sinagot siya ni Sean, sinasabing naiintindihan niya ang lahat at alam na kailangan lang niyang tapusin lahat ng kalaban. Samantala, may isang CCTV camera na nakatutok sa grupo ni Sean at pinapanood sila ng isang lalaki na tinatawag na Dimitri, kilala rin bilang The Barefoot. Sa una, medyo nagdududa si Dimitri pero napagtanto niyang ang target talaga nila ay ang Dead Mansion kung saan naroon si Rachel. Binanggit niya na mahirap ang misyon na ito nang walang dagdag na bayad. At may isa pang lalaki na nagulat nang makita ang mga bata kasama ng mga ito at nagtanong kung mga assassin rin ba sila. Pinaliwanag ni Dimitri na hindi sila mamamatay tao, kundi mga bayarang mandirigma na katulad nila. Ngumiti ang lalaki dahil sa napansin ang kanilang murang edad. Agad naman inalok ng ama ni Joseph na babayaran niya kahit magkano basta matupad ni Dimitri ang pangako na tapusin ang kanilang mga target. At tinanong nito kung bakit dalawa lang sila dahil sinabi ni Dimitri na tatlo sila. Ipinaliwanag ni Dimitri na mahuhuli ang kanyang kapatid pero tiniyak niyang kaya nilang gawin ito kahit wala siya. Nag-aalala, tinanong ng ama ni Joseph kung kakayanin ba talaga nila dahil hindi ordinaryo ang kanilang mga kalaban. At sa seryosong tono, matibay na sinagot ni Dimitri na magiging maayos sila. At matapos ang pag-uusap ni Dimitri sa ama ni Joseph, tinukso siya ng isa pang lalaki, sinasabing tinatakot niya ang kliyente. Subalit sinagot ni Dimitri na huwag mag-alala, hindi niya sasaktan ang kliyente at binigyang diin na siya ay isang profesional na iba sila sa mga bata na kanilang haharapin. Napansin ng grupo ni Sean ang kakaibang katahimikan at sinabi ni Sean na parang masyadong tahimik at nagtaka kung bakit wala pa silang nakikitang kalaban. Kinumpirma ni Mary na nasundan nila ang mga target doon pero nakapagtataka na wala ni isang kamera sa loob ng paaralan ang gumagana. Iminungkahi ni Eugene na maghiwa-hiwalay sila para maghanap dahil malaki ang paaralan at malamang na mga baguhan lang ang kanilang mga kalaban. Sumang-ayon si Rachel, sinabing magiging mas madali silang talunin kung maghihiwalay sila. Nag-volunteer si Mary na hanapin ang security room, umaasang maibabalik ang camera system. Pinaalalahanan siya ni Rachel na makipag-ugnayan sa grupo kung sakaling may maging problema at siguraduhing naka-on ang kanyang earpiece. At samantalang napatingin silang lahat kay Sean, pabirong sinabi ni Mary na siya ay napakaklumsi at dinagdag ni Eugene na siya ay mukhang baguhan talaga. Napabuntong hininga si Rachel at inutusan si Sean na sumunod sa kanya at i-report ang lahat ng makita niya pagkatapos maghanap sa kanyang area. Nagpa siya si Eugene na tingnan ang bagong gusali. At habang paalis sina Mary at Eugene, umiti si Rachel at bumulong sa sarili tungkol sa pagiging magkasama lang nila ni Sean sa isang misyon na ikinagulat ni Sean. Biglang binago ang mood ni Sean at sumigaw, hinahamon ang mga kalaban, tinatawag ang mga itong hoodlum. Subalit, pinutol ni Rachel ang sinasabi ni Sean at halata, tinanong kung bakit hindi pa rin siya sumusuko sa matandang babae at sa anak nito at inakusahan siyang obsessed sa mga ito. Pinabulaanan ito ni Sean, sinusubukang magpaliwanag. Subalit pinayuhan siya ni Rachel na sumuko na, sinasabing kung patuloy siyang lalapit sa kanila, mapapahamak lang sila. At nalilitong tinanong ni Sean kung ano ang ibig niyang sabihin. Hinarap ni Rachel si Sean at pinapaisip siya kung paano naging ordinaryong tao lang dati ang matandang babae at ang kanyang anak. Sa loob ng ilang araw, naging target sila ng Dead Mansion at dinukot pa ng mga mababang uri ng kriminal. Ipinaliwanag ni Rachel na normal sana ang kanilang buhay kung hindi lumitaw si Sean, pero dahil sa pakikialam niya, nagbago ang lahat.
Binanggit din ni Rachel na nasangkot din sila dahil sumunod sila kay Sean, kaya nagkagulo ang buhay ng mag-ina, lahat dahil kay Sean. At gulat na gulat si Sean at tinanong kung kasalanan niya nga ba ang lahat. Sinabi ni Rachel kay Sean na sumuko na at ipinaalala na ang tanging lugar na nababagay sa kanya ay ang Dead Mansion. At biglang may napansin si Sean at agad niyang itinulak si Rachel, kasabay ng mabilis na pagdaan ng bala sa pagitan nila. Sa malayo, nagulat si Dimitri at napansin na mas matalas ang pakiramdam ni Sean kaysa inaasahan para sa isang bata. Gulat na tinanong ni Rachel si Dimitri kung anong ginagawa niya doon. Naguguluhan si Sean at tinanong kung kilala niya ba ito at kung sino siya. Ipinaliwanag ni Rachel na si Dmitry Medvedev ang pangalawang pinuno ng isang Russian mercenary unit na tinatawag na Barefoot. Bitbit ni Dimitri ang walang malay na si Mary at binati si Rachel, sinabing 2 taon na mula nang huli silang magkita sa Vladivostok. Gulat na nakita ni Rachel si Mary na walang malay at tinawag ang pangalan niya. Walang pakialam na sinabi ni Dimitri na inatake niya si Mary dahil naistorbo siya. At sinabihan niya si Rachel na huwag siyang tingnan ng ganoon at ipinaliwanag na ang target niya ay ang Dead Mansion. Kahit gusto niya si Rachel, trabaho pa rin ang misyon. Tinanong ni Rachel kung Bayongwu Constructions ba ang nag-hire kay Dimitri. Sinabi ni Dimitri na kalmahan lang at pinaalalahanan siya na pareho silang propesyonal. Biro pa niya na palalampasin niya ito kung sasama si Rachel sa kanya. Galit na galit, binaril siya ni Rachel pero naiwasan ito ni Dimitri at agad nakangiting bumawi ng putok. Naiwasan din ito ni Rachel at agad na nagpalit ng magazine ng kanyang baril. At habang nagtatago mula sa mga bala ni Dimitri, naisip ni Rachel ang ama ni Joseph at nagulat na inupahan nito ang Barefoot at napagtanto niyang mas lumala ang sitwasyon. Sumigaw siya kay Sean, ipinapakita na ito ang mundong kinasangkutan niya ng matandang babae. Subalit sa kalagitnaan ng pagsasalita, nagulat si Rachel nang mapansin niyang wala na si Sean. At habang nagtatago, sinabi ni Dimitri kay Rachel na napakadesisibo niya at medyo manghihinayang siyang patayin ito kahit pa para sa misyon. Nagtanong siya kung mawawalan kaya ng malay si Rachel kung babarilin niya ng ilang beses. Subalit, biglang lumitaw si Sean sa likod ni Dimitri at sinabing, hindi mo siya matatalo sa kakayahan mo. Kalma lang na sumagot si Dimitri, pagkatapos ay mabilis na inatake si Sean. Agad na hinawakan ni Sean ang kamay ni Dimitri na may hawak na baril, tumalon, at habang sila'y bumabagsak, binigyan niya ng malakas na suntok si Dimitri hanggang sa bumagsak sila sa lupa. Matapang na sinabi ni Sean kay Dimitri na hindi sapat ang kanyang kakayahan para manalo. Pero biglang nagulat si Sean nang kalmadong sumagot si Dimitri, napansin na iba si Sean kumpara sa batang babae. Ngumiti si Dimitri at inamin ang galing ni Sean, sabay sabing hindi na masama. Ipinakilala ang Russian mercenary group na Barefoot na may malupit na pagsubok sa pagpasok. Kailangan pumasok ng mga bagong kasapi sa kabubatan ng Siberia nang walang anumang sandata at mabuhay sa pamamagitan ng paghuli ng hayop. At sa ganitong matinding tradisyon, nakuha nila ang pangalan nilang Barefoot. Sa kasalukuyan, matapos makatanggap ng suntok mula kay Sean, tinawanan siya ni Dimitri at tinawag na mahina ang tama bago biglang sinuntok si Sean pabalik. At habang tinatanggap ni Sean ang suntok, nagulat siyang hindi man lang naapektuhan si Dimitri kahit na sigurado siyang tumama ng maayos ang suntok niya. Dahil sa lakas ng suntok ni Dimitri, tumilapon si Sean hanggang sa pader. Ngumiti si Dimitri at tinukso si Sean, sinasabing kahit buntot ng oso ay mas masakit pa kaysa sa suntok niya. Subalit habang tinitingnan ang kanyang baril, nagulat siya at napagtanto na nagawa ni Sean ang isang matalinong diskarte na sirain ang kanyang baril sa maikling panahon. Hinarap niya si Sean at lalo pa siyang tinukso, tinanong kung talagang galing ba siya talaga sa Dead Mansion at hinamon siyang subukan pa siya nito. Narealize naman ni Sean ang malaking agwat ng kanilang laki ng katawan at naiinis ito sa lakas ni Dimitri. Tinukso siya ni Dimitri, tinawag siyang bata, pero bago niya matapos ang sasabihin, binaril siya ni Rachel, na saglit nagpahinto ng laban. Nagulat si Dimitri at inamin na muntik na siyang tamaan sa pagkakataong iyon. Binalaan ni Rachel si Dimitri, sinabing subukan lang niyang ilabas ang ulo niya at tiyak na tatamaan siya ng 3 bala. Natutuwa si Dimitri at tinukso siya, sinabing may kung anong dahilan kung bakit nagpapakaba ang mga sinabi ni Rachel, pero pinaalala na hindi lang siya ang kalaban nito. At biglang nangang binaril si Rachel ng isa pang grupo ng kalaban, kaya napilitan siyang magtago, naiinis dahil sa mga bagong umaatake sa kanya. Biglang lumitaw naman si Mary na ngayon ay gising na. Tinawag niya si Rachel. Nagulat si Rachel at tinanong kung ayos lang siya. Nahihirapang magsalita at litong-lito, hinimok naman agad siya ni Rachel na magsalita ng mas malinaw at ipaliwanag kung ano ang gusto niyang sabihin. At sinabi ni Mary kay Rachel na hindi lang isang tao ang kalaban, nakita niya sandali sa mga kamera na may isa pang kalaban. At nagpalit na nga ang eksena sa kasamahan ni Dimitri, na lumapit kay Eugene na may ngiti, tinanong kung bahagi rin ba siya ng Dead Mansion at inimbitahan siyang maglaro na nagpapahiwatig ng isang mapanganib na sagupaan.
Lipat ang eksena habang si Rachel at Mary ay halos makorner na ni Dimitri at ng kanyang mga tauhan. Subalit, biglang sinabi ni Sean kay Rachel na puntahan si Eugene dahil magiging delikado ito kung mas marami pang kalaban ang darating. Iginiit ni Sean na siya na ang bahala kay Dimitri, determinado siyang ibalik lahat ng natanggap niyang suntok. Tumutol si Rachel, binabalaan si Sean na hindi basta-basta si Dimitri. At isa sa mga kalaban ang bumaril kay Rachel pero pinalad siyang hindi tamaan. Sinabi ng kalaban na mukhang mahirap gamitin ang baril. Na agad naman binaril sila pabalik ni Rachel. Muling sinabi ni Sean kay Rachel na isama si Mary at umalis na muna at tiniyak sa kanya na susunod siya agad at tiwalang ipinaalala na siya ang alamat ng Dead Mansion. At sa huli, pumayag rin si Rachel at sinabing mauuna na nga sila at sinabihan si Sean na agad silang sundan pagkatapos niyang talunin si Dimitri. Sumigaw si Dimitri kay Rachel, naiinis na iniiwan siya kasama si Sean at nagmamakaawa na huwag siyang iwan at maghintay pa ng kaunti. Subalit, bago siya makatapos magsalita, agad na sinuntok ni Sean si Dimitri sa mukha. Mabilis namang bumawi si Dimitri ng suntok pero naiwasan ito ni Sean. Naiinis, sarkastikong tinanong ni Dimitri si Sean kung nasaan ang kanyang galang at sinabing nasa kalagitnaan siya ng pag-uusap kay Rachel. At habang tinatanggap ang mabibigat na suntok ni Dimitri, napagtanto ni Sean na ang pinakakaya niyang gawin ay salagin ang mga ito. Ngunit kahit na sinubukan niyang salagin, muli siyang napapatalsik nito. At habang nakahiga, napansin ni Sean na dumudugo siya at nagtataka kung paano nangyari iyon at naisip ito sa baril na binaklas niya kanina. Tinukso siya ni Dimitri, tinanong kung nagulat ba siya dahil kumirot ito. Subalit, tinukso ni Sean si Dimitri, sinabing kahit malaki siya, gumagamit pa rin ito ng mga walang kwentang taktika. Sumagot si Dimitri at tinawag itong estratehiya. Mabilis namang sinagot ni Sean, sinasabing dahil sa mga walang kwentang tricks na yon, kaya ayaw makipaglaro ni Rachel sa kanya. Tumawa si Dimitri, nagulat na marunong mang-asar si Sean, at binalaan siyang huwag itong pagsisihan mamaya. Patuloy na tinukso ni Sean, tinanong kung alin ang mas nagpagalit kay Dimitri, ang tinawag siyang gumagamit ng mababaw na taktika o ang tungkol kay Rachel. Ngumiti si Dimitri at nagbantang dudurugin si Sean, saka agad siyang sinuntok. At habang tinatanggap ang suntok, hinamon siya ni Sean, at galit naman tinanong ni Dimitri kung iniisip ba ni Sean na nagbibiro lang siya. Matapos mapatalsik si Sean, napansin ni Dimitri na may dalawang ballpen na nakatusok sa kanyang braso, kaya't tinawag niya si Sean na parang batang naglalaro lang. At habang nasa lupa, napagtanto ni Sean na mas bumilis si Dimitri. Muli niyang tinukso si Dimitri, tinanong kung siseryosohin na ba nito ang laban. Agad niyang itinapon ang kanyang jacket kay Dimitri, at nang alisin ito ni Dimitri, wala na si Sean. Ngumiti si Dimitri at hinikayat si Sean na patuloy pang lumaban. At habang nagtatago naman, naiinis si Sean at na-realize na tama si Rachel, hindi nga basta-basta si Dimitri. Nagtaka siya kung bakit naroon ang isang tulad ni Dimitri. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Rachel, na sinisisi siya sa lahat ng nangyari, na dahil sa kanya nagsimulang masira ang normal na buhay nila Hyunho at ang ina nito, at siya ang ugat ng lahat. Habang nag-iisip si Sean, biglang lumitaw si Dimitri mula sa likod ng pinto, at sinabing tapos na ang break time at pwede na nilang simulan ang ikalawang bahagi ng laban. At biglang naging seryoso si Sean, na-realize niya na kung wala siya rito, walang dahilan para pumunta ang isang bayarang mandirigma tulad ni Dimitri, at hindi rin malalagay sa panganib ang pamilya ni Hyunho. Inamin niyang siya ang sanhi ng lahat ng ito, at nagpasya siyang tapusin ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Hindi siya pwedeng umupo lang at umiyak dahil nasasaktan siya. Nabigla si Dimitri, napansin niyang nagbago na si Sean at na-realize niyang kailangan na niyang itigil ang paglalaro at tapusin agad ang laban. Agad na inatake niya si Sean gamit ang kutsilyo, pero madaling naiwasan ito ni Sean at mabilis na binali ang braso ni Dimitri. At habang nakatingin sa nabaling braso, hindi makapaniwala si Dimitri at inamin niyang hindi man lang niya nakita ang galaw ni Sean. At mabilis na tumalon si Sean gamit ang binti ni Dimitri at inatake si Dimitri sa ulo gamit ang kanyang tuhod na nagpatumba sa kanya sa lupa. At habang nakahiga si Dimitri, tinukso siya ni Sean, inulit ang sinabi sa kanya ni Dimitri kanina, tinanong kung nagulat ba siya dahil sa sakit, sabay tawag din sa kanya na bata. Agad namang bumangon si Dimitri, nakangisi at inamin na inisip niyang bata lang si Sean. At nang maalala niya ang pangalan ni Sean, muling ngumiti si Dimitri at sinabing, hindi na masama ngayon, Sean. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.